na nandoon pa rin kami. nandun kayo, nakadikit kayo. Yes, sir. So, Kumbaga, naghihintay na lang kami kung ano bang mangyayari sa amin, ano ba bukas, ano na naman, buhay pa kaya kami bukas, yung mga ganun, sir. kasi hindi naman kayo ma-reinforcean basta-basta na dahil hindi makapasok Hindi, yung tropa. Hindi na, sir, wala makapag-reinforce kasi ganun din mangyayari. Didikit lang din doon. Didikit din lang, magkukumpul-kumpul Yes, sir. lang kayo, indirect fire, Yes, sir. taob kayo. So, paano nagsimula ang third day? Sa O bago third matapos day, yung second day, third day? yung sa second day, nakikita ni Battalion Commander, sir, na na parang lumural na siya. Sabi niya, paano natin may kuan ang mission natin na dapat mission accomplished na less ang mga casualties. So, nung gabi na yon, nung magtatakip silim, na monitor na lang namin sa radio, pinatawag niya yung tatlong commanding officers, commanding officer ng 11 Scout Ranger Company, ng 14, saka yung 19. Pinatawag ni late Major Caldeo. So, kami, nagmo-monitor na lang kami sa radyo, hinihintay kung anong next na gagawin namin. Kung minsan may isip mo, baba na tayo. Pero hindi pwede. Hindi pa tapos ang misyon. Hindi pwede. Pero sumagi rin sa isip ko na bababa na lang kaya. Pero hindi pala pwede. Kasi, yan nga, yan ang sinumpaang ka natin. Yan ang trabaho ng sundalo. May mga tropa mo rin ba na bumubulong na sa'yo na Master Del? Wala pa naman. Hindi may iwasan yan, sir. Meron din talaga. Kaya lang, no choice. Yan ang trabaho natin. So, after nung mga ilang minuto na pinatawag yung mga COs, narinig ko na lang na nagsalita yung CO namin, ngayon si General Criste. May binanggit siya ng mga pangalan at yun ay magre-report na doon sa ano ba tawag nito? Doon sa kanila, doon kila Batcom. Mag-report kami doon. Nasa baba pa sila, di ba? Baba lang ng konti, sir. Kunting-kunti lang. Siguro mga 5 di pa lang. Maririnig mo yan, Del, assault mo na yan! Dinig na dinig pa. Dinig mo pa eh. Ngayon, narinig ko yung pangalan ko. Magkasunod kami na binanggit. Corporal Delgado, report ka kay CO. Acobera. Si Acobera, katabi ko. Ngayon, bago kami pumunta doon, nag-usap muna kaming dalawa. Kasi ang instruction kasi, narinig kasi namin na bubuo daw ng suicide squad. Bawat kumpanya, mayroong isang suicide squad, suicide team. So, nung narinig namin yung mga pangalan namin, Acobera, ako, kami lang yung magkatabi. Kasi, kayo lang sa team nyo yung natawag? Leading kayo, di ba? Si Acobera, sir, team leader din yan. Kaya lang nagkataon na, ewan ko kung bakit nagkatabi kami. So sa team mo, ilan kayo na in-identify ni CEO nyo, Ranger Ang Criste? team na hawak ko, ako ang team leader, si Navarro ang lead scout ko, yun lang yata yung tao ko na akin. Si Cantillo. Si Cantillo. Parang kay Lasida si Cantillo eh. Hindi ko ma-consider kung sino pa yung mga tao ko. Kasi si Gumunid na wounded. Sino pa ba yung mga tao ko noon? Hindi ko na mataan kasi ano na rin. Ilang taon na. Pero dalawa lang kayo na pinili ni CEO mo. Ang tandang-tanda ko, doon sa team ko, si Navarro, ako, yun talagang, kasi si Navarro, team, lead scout ko simula D-Day ng February or January pa. Si Navarro na yung lead scout ko hanggang pag back to barracks, siya pa rin ang lead scout ko.
So bakit kayo pinili ni CEO nyo kaya? Siguro sir, unang naisip niya, yun kagad yung nakuha niya. Mahirap kasi yung pag nagkuhan tayo ng tao tapos magdadalawang isip pa, parang hindi sure. Pag siguro, naisip niya na, si Delgado, wala nang, hindi na nagdalawang isip. Siguro, hindi ko alam sir kung paano ako napili. Kami mga napili, hindi namin alam kung bakit kami. Ang dami namin, bakit kami? Sa tingin mo, bakit ikaw? Para sa akin, bakit ako ang napili? Kasi unang-una, sa larangan ng pakikipagdigma, lahat naman tayo. Kumbaga, buo ang loob, kumbaga, hindi nag-iisip na umayaw. Pag sinabi na ganitong misyon o gawin mong misyon, kahit kay Sir Elito pa noon, pag sinabi ni Sir Elito, Del, tayo, badihan mo ako, o sige. Kumbaga, hindi na ako nagdadalawang isip na pag ako ang sinabihan, go agad. Wag na mag-alibay. So siguro yun ang nakikita ng CEO namin na si Delgado. Isa sa mga buo ang loob. Bakit Suicide Squad? Bakit suicide? Ano bang mission na talaga nun? Anong kaibahan ng Suicide Squad na mission versus yung mission nyo nung second day? Ang kaibahan ng Suicide Squad, kasi kung sa second day, buong maraming puwersa, so maraming casualties. Kasi nakikita talaga natin, sir, talong-talo talaga tayo sa terrain, tsaka sa armament, sa personnel. Ang dami nila talaga. Maririnig mo na lang yung boses nila. Talagang napakarami. So, yun ang kaibahan. Pag full force, full din ang casualties. Pag suicide team, pag 7 tao lang, mamamatay 7 lang. Pero, hindi naman sila sigurado na mamamatay yung 7 na yan. Pero awa ng Diyos, buhay lahat yung 7, walang casualty. So, paano yun? Ano bang mission nyo nun? Di ba nasa tuktok yung tropa nandito? Balik tayo dito sa helmet mo. Ano ang mission ng suicide team nun at saan kayo nanggaling? Sa third day, umpisa natin sa third day, sir. Binuo na yung suicide squad. Nandun na kami, pinatawag na kami doon, si Sir Dilag. Yun ang ginawang team leader namin. Second Lieutenant Herbert Dilag. Ba't pala si Ted Dilag ang napili na team leader nyo? Dahil siya lang ang ano nun? Isa rin siguro si Sir na sa mga inaasahan na lahat naman maasahan, kaya lang nagkataon na siya talaga siguro rin yung para doon. Siya yung mamuno sa amin. Dalawa kaming team leader na nandoon, si Akubera at saka ako. Tapos kumbaga team leader nyo si Ted Dilag, all-star cast na to. Kumbaga sa NBA, ito yung mga first 5 first 5 na to. First 7 sa atin. First 7 pag sa Ranger team. So handpick talaga. So yes, sige nga, ikwento mo na yung suicide team. Ano? Nung pinatawag na yung mga pangalan namin, doon na sinabi ni Major Caldeo na kayo yung mga pinatawag. Ay, pero bago pala kami kinausap ni Major Caldeo, sir. Kinausap po na kami ni Sir Christy. Kayo yung mga pinatawag ko, sabi. Kayo yung bubuuin ko na magiging suicide squad. Kasi isa kayo sa mga maasahan. Lahat naman kayo maasahan, pero kayo yung mga napili ko. Herbert, sabi ni Sir Christy, ikaw ang magdala ng team. Team leader ka. Tapos lead scout si Navarro, ako yung guide. Sa pagpasok, sir, lead scout si Navarro, second man ako. Ultimax machine gun yung dala ko. Ang pangatlo si Akubera. Pang-apat yung, kung hindi ako nagkamali, kasi ano na rin medyo matagal-tagal na kasi
Si Dagumo, machine gunner rin yung 60 machine gun yung hawak niya. Tapos si Cantillo, yung Tail Scout yata nun, si Cantillo. Si Sir Dilag, siya yung pang-5 sa mga umakyat. So anong dala nyo? Isang Ultimax ka. Ultimax saka 60 machine gun, sir. Isang Ultimax, isang 60. Saka Tapos, tigda 2 granada. tigda 2 granada lang? Yes, sir. Ba't 2 granada lang? Actually, sir, yung granada na yon, mag-ano lang yun silbing go signal lang yun sa mga buong batalyon. Pag pumutok na yung dosing, ako lang yung hindi nagdala ng granada. Kasi, ayaw ko lang. Hindi ako talaga humawak ng granada. Hindi naman sa natatakot ako sa granada siguro. Kasi ayaw ko lang. Ito nung na-organize na yung team, ganito yan. Diba, dito sir yung second day, umpisahan natin yung third day, ito yung pinaka-peak. Dito pa lang, doon ng briefing, kung ano yung mga dapat gawin. So, bawat isa may tasking, kung sino yung mauna, sino yung pangalawa, hanggang sa huli. Tapos yung movement, kailangan walang ingay, kahit konting pitik, halt. So, inumpisahan namin, sir, yung sa 25 to 30 meters, inumpisahan namin yan gapangin. Gapang, hindi lakad. Gapang talaga. Hindi, ano bang objective? Yung tuktok? Yung objective, yung pinakatuktok, kasi naririnig na namin na dito yung kanang 50 caliber Dito na yung pwesto. So, ito talaga yung pinakakuan namin. Kasi, yung ibang kuan na yun, hindi pa namin alam yun. Hindi pa namin nakikita yun. So, ang unang objective nyo lang muna yung 50 cal? Ito yung 50 caliber. So, dito pa lang, 2:00 na madaling araw. Pero, bago ko pala makalimutan, 3 araw kami walang kain. Walang pagkain. Bakit? Dahil ubos na yung pagkain namin, ultimo tubig, wala na rin. Buti na lang may ulan. Pag may ulan, nagsasahod kami ng mga damit, tapos pipigain doon sa punso, kaya magsahod ng maliit na punso. Mabasa lang yung lalamunan. Ayos na. Tapos doon sa movement naman, sobrang tactical talaga, sir. Tactical movement talaga. Kasi hindi pwedeng may mabalik ka lang na maliit na siyang maririnig kasi napakalapit lang. So, grabing disiplina. Siguro, isa rin yan sa mga, bakit kami napili, yung disiplina. Isa rin siguro yan sa nakita ng CEO namin na mga ganong mga attitude. So, inumpisahan namin ng 2 a.m., ginapang na namin yan. So, hanggang sa inabot kami ng mga 4:30, talagang medyo naaninag na namin. pero wala pang putok? Wala pang putok, sir. Wala silang malay-malay rin doon. Tapos, pero ano na yan, sir, medyo malinis na yun banda ron, yung ng mga bunkers nila. Malinis na So, kailangan doon, yung kilos na talagang pang malakasan na, kumbaga. Malinis, ibig sabihin, sa atin, walang cover. Wala na siyang cover. Kasi parang, ano na siya, puro mga damo na lang, na malilit na lang. Pero kahit na may mga puno, malalayo. Ganito kalaki, mga puno ng, mga ganito lang kalaki na puno. Pero malalayo. So, ang ginawa namin, sabi ko kay Navarro, sabi ko, Nabs, kunin mo yung puno, kasi malapit na kami dito, sir, malapit na talaga. Kunin mo yung puno, ako yung magbabantay sa'yo. Nung ginapang na yung puno, nung makuha niya yung isang puno dito, talagang dikit sa lupa yung ano namin, sir. Mahirap magkumpiyansa talaga. Kasi talagang ito na yung ultimate talaga na... Umangat ka lang ng konti, delikado na. So, nung nakuha ni Navarro, sabi ko sa kanya, back-upan mo rin ako, kukunin ko rin dito sa kabila. Tapos sinyas kami doon sa, kasi medyo maliwanag na, sir, mag-alas 5 na rin, 4:45, maaninag na kasi nasa tuktok ka na Maliwanag na doon wala namang puno-puno doon Walang fags nun? Panahon na yan? Meron din, sir, pero yung mga fags doon, siguro, parang hudyat rin sa atin na huwag kayong takpan ng fags para pakita niyo yung kalaban. Oo.
Nung nakuha na namin, sir, nakapisto na si Navarro, nakapisto na ako. Tapos yung mga kasama, ano lang, hindi malalayo ang distansya namin. Kasi wala kaming radyo. Ang dala lang namin, baril tsaka bala lang. Walang backpack. Wala. Si Ted Dilag, kumusta naman siya noon nung panahon na yun? Nung nakapisto na kami, sir, tapos sabi ni, ano lang, pass the word. Ganun lang. Hindi talaga marinig. Tapos nung si Sir Dilag na nakapisto na rin, nandun na kami, sir, nakapaganon na kami doon. Naka-skirmish na kayo? Yes, sir, na 7. Talagang 7, Magnificent 7 talaga, suicide team talaga na. Ang problema lang namin dito, sir, hindi kami mag-grass up na naka-skirmish. Kasi nga, yung daanan, mayroon silang, yung sa akin, yung nadaanan ko, mayroon silang tabla na ganito, sir. Parang andamyo, tawag yun, anong tawag yun, yung board na ginawang hagdan. Yun ang di ko akalain na pwede doon ako dumaan eh. Kasi nakapokus ako doon sa running trains, nakikita na namin yung mga running trains, sir eh. Tapos yung mga barricade nila, nakikita na namin. So sabi ko kay Akubera sa likod, sabi ko okay na kami dito. Pisto na kami. So nung ito na, sir, nandito na kami. Eksaktong paliwanag na yan, di ba? Oo, sir, mga 5:15. Bagbag Yun na yun, maliwanag na yun. Sinabay-sabay na namin to, sir, na hindi ko na rin alam kung saan sila dumaan. Basta ako, saka si Navarro, isa lang yung dinaanan namin yung tabla na yun. Habang tumatakbo, pinuputokan namin yung mga running trains, yung mga nadadaanan namin na doon. Tapos, ano, sir, una muna pala, yung Granada. Yung Granada, yung 12 na Granada, kasi tigdadalawa sila, ako lang yung walang Granada. Nung naitapon na yung Granada, yung sa baba, sir, itong mga tropa natin dito, nagbibilang kung ilang Granada na yung pumutok. Kasi yun ang go signal eh. Pag ang go signal, pumutok na yung 12 Granada, rush up na tayo. Buti walang misfire na Granada. Seconds lang, sir, talaga. Walang inabot ng minuto siguro eh. Pagka putok ng Granada, sabay rush up na kami. Kami yung mga nandoon. Kami yung isang team. Pagtapo ng Granada, sabay rush up na yan. Una-una na kinuha ko yung pwesto ng 50 caliber. Doon na ako kaagad nakapwesto. Tapos mga seconds lang, nandun na rin si Dagumo, yung 60 gunner namin na isa. Nandun pa yung 50 cal? Wala na? Yun lang ang kwan na hindi na namin nabutan yung 50 caliber nila. Okay. Siguro, naisip nila, pangatlong araw na hindi pa rin umaatras ng mga sundalo. Hindi nila alam na Scout Ranger pala yun nandun. Yun siguro, sila na lang umatras. Ayaw nila, di tayo na lang. Yun, pero may infantry battalions dito sa gilid, di ba? Na entertain. Yes, sir. Tapos may mga special forces pa doon sa baba. So, kumbaga, na-entertain talaga tong Abu Sayyaf sa taas. Yes, sir. Ngayon, nung nandito na ako, nakapisto na ako, kumanta na yung Ultimax ko, si Dagumo, kumanta na yung 16 niya, kasi nakaganon na kami. Dito ako, siya dyan. Tapos, may dumating na naman na 60 gunner ng ibang kumpanya, sir. Ano lang, ang bilis. Nung putukan, nakita. Maya, puno na ng mga sundalo yun nandun. Naghabulan na si CO, si Sir Christy. Nahabol na yung mga tao doon kasi may naabutan pa kami ng mga kalaban doon, sir eh. Pero yung kalaban nun, ready na mag-withdraw o lumaban pa? Lumaban pa, sir, yung iba. Pero kumbaga pa delaying ano na lang nila siguro yun. Oo. Pero marami pa kaming naabutan doon. Yun, kaya nga lang, sa sobrang dami rin ng nagsiakyatan na yung buong tropa, ano nakuha na sila. Tapos, nung pag ganun ko, kasi puno na ng sundalo, sir eh. Tsaka, pinawisan na ako kasi, ewan ko, anong pawis yun, sa tuwa siguro, o... Pag ganun ko, nakita ko na si Major Caldillo, sir, hindi na nahawak yung baril niya. Hindi niya nanahawakan yung nakasling na yung baril niya. Yung kamera na lang niya, nakikita ko na gumaganyan sa amin. Pinipicturean na lang kami doon sa tok-tok na yun. Sabi ko, ayun na, yung
Yun yung third day na natapos doon sa na-clear namin yung kasi yung dito may pumunta na ibang kumpanya dito si Sir Gonzales umikot nandito yung kumpanya niya. Madalit sabi, mission accomplished, clear ang area, yung mga hostages na-rescue. Naabutan nyo ba hostages doon? Sa baba na sir. Naibaba din nila. Yes sir. Pero nakuha na sir ng mga blocking forces natin. Mm. Pero tingin mo, anong hindi mo makalimutan sa yung third day na yon, yung final day ng Puno Mo Haji? Maliban sa gira sir, ang hindi ko makalimutan doon na yung na-recover ko na B40. Naka-recover ako ng B40 doon. Hindi na mapakinabangan kaya hindi ko makalimutan yun eh. Kasi hindi unserviceable na eh. Sayang. Pero ano yung hindi mo Pero doon makalimutan? sa action, sa mission, hindi ko makakalimutan na isa ako sa mga napili na mag-suicide dahil sa siguro sa kakayahan bilang isang sundalo. Although na lahat naman tayo ganon, pero nagkataon lang na tayo ang napili. So hindi ko yun makakalimutan na isa ako sa mga napili at awa ng Diyos naman ay buhay kaming lahat. Walang nasugatan. Kumbaga masayang lahat. Kasi mission accomplished. Kasi may pinadala kang picture yung kumakain na kayo ng sardinas pagkatapos, di ba? Yung buong suicide team. Nagbudol fight na kami doon yung mga natitirang sardinas. Grabe. So yun pala master yung yung pala si Puno Mo Haji mo talaga na na encounter. Personally, anong natutunan mo doon na na yung para sa yung anong hindi mo makalimutan personally na naging karanasan mo doon habang ikaw ay retirado na? Ang hindi ko makalimutan yung buong serbisyo ko sa Armed Forces na masasabi natin na maganda ang naging naging resulta ng aking pagsakripisyo, sacrifice yung pamilya, alang-alang sa trabaho. So, yun siguro sir, hindi ko makakalimutan yun na nakapag-retiro ako, nakaambag ako sa gobyerno ng hindi basta-basta na mission. Accomplish. Lahat kayo si Ted, siyempre Baylor, pero kayo na suicide team, distinguished conduct star kayo lahat. Isa ang nagawaran ng Medal of Valor doon sa team namin. All the rest, distinguished conduct star, second highest award ng Armed Forces. Thank you. Pero Master, nakilala ka at yung nga, naging suicide team ka dahil sobrang tiwala ng CEO mo sa'yo, si General Criste ngayon na hindi lang naman siya, lahat ng siguro naging kasama mo na officers and senior NCOs mo, naging sobrang tiwala sila sa'yo sa kakayahan mo ba? So, pwede mo bang ikwento kung saan nanggaling yon nung baguhan ka pa lang ba sa serbisyo? Ano yung mga natutunan mo na dala-dala mo nung yung nga pag-angat mo PFC, corporal na nagtiwala lahat sa iyo na basta si Master Del bagbag yan? Sa pagkatao ko, kasi sir, parang likas na sa pagkatao ko. Nung bata pa kasi ako noon, kasi panganay ako na anak ng mga magulang ko. Yung tatay ko naman, ang ginagawa niya kasi noon yung experience ko to sir nung maliit pa ako. Kumbaga, para akong manok na ginaganyan sa mga pag sabing sabong, o sige sabong. Yung hindi umayaw. Boxing. Yung sir, boxing o yung wrestling.
At Okay. hindi talaga ako natatalo, may pustahan pa sila yung isda. Isda kasi nagtitinda ng isda yung tatay ko eh. So doon nakikita ng tatay ko na ako yung anak niya na hindi umaayaw kahit anong iutos niya sa akin, anong ipapagawa niya, hindi talaga ako umayaw. Hanggang sa lumaki ako nung lumaki, hanggang sa nag-aaral, naging teenager, naging napasama sa grupo-grupo. Doon nakikita ng mga barkada na hindi talaga umaayaw. Hanggang sa pagsusundalo ko, yun pa rin. Dahil siguro sir, dahil yun ang naumpisahan ko na pag-uugali, attitude, maliit pa ako, yun, ganun ako eh. Hindi ako marunong umayaw. So, hanggang sa naging sundalo ako, yun na yung nakatatak sa isip ko na ako yung tao na hindi umaayaw kahit anong And then pagpasok mo mag-organic ng Ranger, paano mo na ano yon, yung paano mo natuklasan yung sarili mo na yung Ranger eh parang ikaw din? nung pagpasok ko sa sundalo, una-una quota rin ako ng Scout Ranger. Kami yung unang-unang quota nung ma-reactivate yung Scout Ranger, yung FSRR ng May 16, 1991. Yun ang reactivation ng Scout Ranger, May 16, 1991. Kami yung unang-unang recruit. Aplikante ako ng second division, hindi ako pinalad. Narinig ko may recruit yung Scout Ranger dito sa Fort Bonifacio. Bumaba ako. Sabi ng pinsan ko na nagbaback up sa akin sa second division, wag doon, mahirap ang training doon, Scout Ranger yun. Sabi ko, hindi naman tayo sumusuko. Kaya yan, kaya nga nila. Yun, ganun ako. Pag kaya mo, kaya ko rin. Yun ang attitude ko. So, nag-apply ako doon. Madalit sabi, naka-graduate. So, ang isang kwan lang sir na umayaw ako sir. Yung unang-unang sagot ko sa CO ko na umayaw ako. Yung kasi yung pag-private ko, naging marathoner ako sir eh. Kasama ko yung mga RP team. Pasam, sa Oo pasam-pasam pa sir, nun. Oh. yan. Kasi yung 42 kilometers ko noon, medyo mabilis din eh. Kaya lang, ano na, medyo may edad na ako noon para sa mga athletes talaga na malalakas. So, yun lang. Finisher lang tayo. Hindi na, walang kakayahan Hindi manalo. champion. Kasi maraming mga civilian sir na tumatakbo sa Milo, PAL, Puma, Hmm. malalakas yung mga yan eh. Tayo, malakas rin, kaya lang may edad na. Saka, yung resistensya lang sila, maresistensya sila, mabilis pa. Matatangkad pa sila. Ang ito lang hindi ko makalimutan na umayaw ako, sir. Yung recommend ako ni nang i-recommend ako ni Captain Demot, CEO ng headquarters noon, sir. Delgado, mag-schooling ka na. Kasi siguro hindi naman ako nananalo doon sa takbuhan. Sa pasam, yun ang uso ng panahon natin, di ba? Yung basta dyan, takbuhan ng Wantosawa, mga dual meet sa PMA, di ba? Oo, sir. Individual kasi. Pero yung 15 kilometers ko, ako 56 minutes. Mabilis din ako tumakbo, kaya lang may mas mabilis pa. Nung sinabi ni Captain Dimot na mag-ranger ako 1993, kasi 92 ako private, 93. Umayaw ako doon, sir. Sabi ko, ayoko muna, sir. Hindi, kailangan mag-ranger ka kasi organic ka. Sabi ko, next class na lang, sir. 93, di mag-classmate sana Oo, tayo. sir. 113 ako. Bakit ako umayaw, sir? Kasi may nililive-in na ako noon. Pagka private ko, may nililive-in na. Ayaw kong iwanan kasi batang-bata pa si mamang. Kaya doon ako umayaw. Pero hindi pala pwede na ikaw ang masusunod. So, yun lang. Isang beses ako umayaw. Sunod niya na ako sa akin. Pinadala niya na ako sa kumpanya. Yun nga, 11 company. 1994. Doon na. Naiwan ko na yung misis, yung kan ko. Pinakasama ko.
doon na nag-umpisa yung action hanggang sa napursige na ako na mag-ranger na. Ngayon, Master, ano ka na, retired ka na, di ba? Parang ngayon kasi, part kasi ng mga interviews na ito para ma-inspire naman yung ating mga kabataan na ano ba, magsilbi sa ating bayan. So, looking back ba, pagbabalik tanaw ng iyong buhay na suicide squad, and yung suicide, isang bala lang talaga, katay ka Yes. doon eh. As in suicide talaga, hindi naman tatawagin na suicide yan kung hindi suicide yung mission, di ba? Yes, sir. Ano naman yung feeling mo ngayon na retirado ka na and mabibigla nga yung mga nanonood kasi mahinahon ka man, hindi ka man, di ba, normal kasi na mga nakikita nila sa games, yung mga maiingay na mga gera-gera, warrior-warrior. Ikaw, Suicide Squad, na pag pinagkakatiwalaan ng lahat na warrior, pero tahimik ka lang, kalmado magsalita. Paano mo i-describe, Master, yung naging serbisyo mo at ano yung mga katangian ng mga warrior na nakilala mo, lalo na yung team mo, na yung sina Dagumo, ano yung mga katangian ng mga tao mo na parang pare-pareho kayo na pinili sa oras na yon? Doon tayo sa mga katangian ng isang sundalo, bakit tayo ay napili para sa ganong misyon. Siguro yung pagiging humble, yung hindi ka masyadong palakwento ang mga engkwentro mo, konting engkwentro lang, kwento ka agad, ganito, ganito. Para sa akin kasi, hindi mo naman pwedeng ipagmalaki yan kasi pare-parehas naman kayo sundalo, parehas naman kayo scout ranger. Alam naman ng bawat isa yan na gano'n yung engkwentro nyo. So, wala ka nang dapat na ikwento doon na, ay, ganito, ganito, ganito. Ako, kung ano man yung experience ko, akin na lang yun. Kumbaga, hindi ko na kailangan na ikwento pa sa mga kasamahan ko kasi alam naman din nila. So, yung mga kasamahan ko naman na napili doon sa suicide squad na yun, ganun din. Tahimik lang din sila. Hindi rin sila, hindi naman, pwede natin sabihin na mayabang kasi meron naman talaga ipagyabang. Pero, kumbaga, ibig sabihin, wag, yung mga tao na yun, kagaya ko rin na tahimik lang. Pag may mission, go lang. Wala nang daming alibay. Yun, parang ganun lang. So, siguro isa yun sa mga nakita ng mga namumuno sa amin na ito okay to, mabait to, hindi to kuwan o kaya kung anong sabihin mo sunod lang ng sunod. Yung mga gano'n siguro, sir. Tsaka pagdating naman sa ano, sa mga accomplishment, hindi hindi kasi hinahangad yan, eh, yung mga accomplishment na yan. Kung gusto mo magka Triple M, sana bukas Triple M ako o Gold Cross. May engkwentro ako, may Gold Cross ako. Hindi gano'n, eh. Darating na lang yan, hindi mo alam, darating na lang yan sa'yo, eh. Yung mga awards na yan, kusa na lang yan, darating talaga yan kung para talaga sa'yo. Darating yan, hindi mo alam kung kailan. Parang kamatayan lang din yan, eh. Hindi mo alam kung kailan darating. So, last, Master, takot naman tayo lahat eh. Di ba? Yeah, Kung minsan nga, yes, huwag sir. mo nang takutin. Huwag mo na akong takutin. Paborito na sabi niya, huwag mo na akong takutin dahil matagal na akong takot. Di ba? Yan, no? Tapos, kasi tayo ganun, di ba? Na parang humble lang tayo na, hindi ako yung mayabang. Hindi ko sinasabing hindi ako takot. Takot din ako. Sa suicide team nyo, sa Mahaji, sa naging buhay mo, paano mo hinahandle yung takot? Doon sa senaryo na yun, doon sa nangyari, doon sa mission namin na yun, sir. Although na lahat naman tayo doon may takot. Kaya lang, nangingibabaw kasi sa akin, sarili ko, yun ang mission ko eh. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, nahubog ako ng magulang ko na pag-away, away. Kumbaga, hindi ka pwedeng umayaw.
Kaya pagdating naman doon, sundalo ako, parang hindi ko na iniisip na kahit natakot ka, sige lang, go. Kasi yun ang trabaho mo. Mm. Hindi ka pwedeng maghanap ng alibay kasi unang-una, alam naman ng CEO mo kung nag-aalibay ka o hindi kasi kilala ka na niya eh. Alam niya na kung anong klaseng pagkatao mo eh. So, yun na, pinanindigan ko na ganun ako. Kaya, yung takot, akin na lang yun. hindi ko na sinabi na, iba di, takot ako. Ako na lang nakakaalam ng takot ko, ng nervyos. So, nawawala naman eh. Nawawala naman yan pagka, parang galit lang na, mamaya, wala na. Parang ganun lang din, sir. O last na last. Ano ang mga masabi mo sa mga kabataan tungkol sa pagsisilbi sa ating bayan? Doon sa mga gustong pumasok sa serbisyo militar, meron lang akong konting pwede sabihin natin advice o pwedeng tularan. Ang mas maganda kung ano yung pinasukan mo, dapat determinado ka, dapat sigurado ka. Kung gusto mo magsundalo, dapat wag ka nang mag-isip na ng iba pa. Kung yun ang trabaho na gusto mong pasukin, trabahuin mo ng tao sa puso. Kaya kung anong mission na bibigay sa'yo, sundin mo. Pagdating naman dun sa mga awards, sa mga huwag niyong hangarin na magkakaroon kayo ng mga malalaking minsan buti pa si Kwan, nagbalor, mayroong allowance yan, yan, lifetime. Sana ganun din ako. Ganyan. Kasi matapang rin ako. Ayun ang pinakamali na attitude ng isang sundalo. Relax lang. Kung may mission, tuparin ang mission ng bukal sa kalooban, huwag hangarin yung kung ano yung iniisip mo na mapapasayo, hayaan mo lang, darating naman sa'yo yan. Tulad sa akin, hindi ko naman nasahan na darating sa akin yun. Ang history ng Armed Forces, walang suicide squad. Pero grabe rin gera noon. Mga 70s, mas matindi rin ang gera noon. Kaya lang, walang history noon na suicide squad. Nag-iisa lang yung history ng Armed Forces ng suicide squad. Puno Muhaji lang yun. Maraming salamat, Master Del. Thank you. Thank you din, sir. Thank you. Suicide Squad, Gunner, Guide, and Survivor, Puno Muhaji.